Ano ang kayang patahimikin ang libu-libong tagahanga na tennis sa Roland Garros? Hindi isang panalong tira. Hindi isang nakakagulat na pag-absente. Kundi isang kanta. Noong Mayo 22, 2026, nasagot ang tanong na iyon. Lumapit ang pinakasikat na EJ sa mundo sa isang mikropono sa Court Suzanne Lenglen sa Paris at tumigil ang lahat. Walang sinuman ang alam na darating ito at ang sumunod na nangyari ay nagpahinto sa buong maingay na kapaligiran ng French Open. 2 araw pa bago opisyal na magsimula ang main draw noong Mayo 24. Puno na ng buhay ang bakuran ng Roland Garros. Nagsimula na ang mga sesyon ng pagsasanay. Isinasagawa ang mga qualifying match. Nagmamadali ang mga media crew sa lahat ng direksyon, habang libo-libong maagang dumating na tagahanga ang pumuno sa bakuran, sabik na masipsip ang kapaligiran na ikalawang Grand Slam na season. Nag-ayos ang mga organisador ng torneo na malilit na pagtatanghal na musika sa buong linggo ng paghahanda upang aliwin ang mga unang manonood. Kadalasan ay mga lokal na artista, marching band, at maikling libangan sa background na halos hindi na maalala ng karamihan. Ang Court Suzanne Lenglen, na mas maliit at mas malapit sa puso kaysa sa Philippe Chatrier, ay puno na ng mga tagahangang sabik sa kapaligiran ng torneo. Ngunit sa partikular na hapon na iyon, may isang bagay na tahimik na inihanda nang walang sinumang nakakaalam sa labas ng isang maliit na grupo ng mga insider ng torneo. Hindi nakalista si David Guetta sa opisyal na programa ng entertainment. Ang kanyang pagdating ay nanatiling lihim hanggang sa huling sandali. Ang 58 taong gulang na French EJ at music producer ay gumugol ng mga dekada sa pagtatanghal bilang pangunahing atraksyon sa mga pinakamakapangyarihang festival sa mundo, tulad ng Tomorrowland at Ultra Music Festival, na nagtanghal sa harap ng daan-daang libong manonood. Ang kanyang mga kolaborasyon kina Sia, Rihanna at Nicki Minaj ay nagbunga ng mga pandigdigang hit na umakyat sa tuktok ng mga chart, na ginagawa siyang isa sa mga pinakaikonong figura sa kasaysayan na electronic music. Ang sorpresang ito ay personal na inayos ng tournament director na si Amelie Mauresmo, na kalaunan ay bukas na nagpaliwanag na kanyang dahilan. Si David ay isang Parisian. Mahilig siya sa tennis. At nang sabihin ko sa kanya ang tungkol kay Alex Ila, mismo siyang nagmungkahing pumunta. Nang kumalat ang mga bulong na dumating na si Guetta, agad na nagbago ang loob ng court. Ang dating ilang daang maagang dumating na nakakalat sa mga upuan ay naging libo-libo sa loob lamang na ilang minuto. Iniwan ng mga tagahanga ang mga practice court sa paligid at nagmadaling pumunta sa Court Suzanne Lenglen mula sa lahat ng direksyon. Sinimulan ni Guetta ang kanyang set gamit ang kanyang mga pinakamalaking hit, Titanium, When Love Takes Over, at Memories. Agad na nagbago ang atmosfera mula sa tennis tournament patungo sa isang music festival. Sumasayaw ang mga tagahanga sa mga islo. Iwinawagayway ang mga bandilang Pilipino sa lahat ng sulok. Itinaas ang mga telepono patungo sa langit ng Paris. Pagkatapos, nang walang babala, tumigil ang musika. Humakbang si Guetta patungo sa mikropono. Umingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong estadium. Mayroon akong espesyal na kahilingan. May isang taong nandito ngayon na nagbigay inspirasyon sa akin. Isang taong marahil ay hindi ko alam na umiral noon. Ngunit isang taong pinagmamasdan ko mula sa malayo. Yumuko ang buong madla. Hindi siya taga-France. Hindi siya taga-Europa. Taga-Pilipinas siya, isang bansa may mahigit 100 milyong mamamayan na nakahanap ng bayani sa isang 20 taong gulang na batang babae na may guts at pangarap. Agad na itinuon ng mga kamera sa players' box. Nakaupo si Alex Ela sa tabi ng kanyang ina na si Riza, kasama ang kanyang mga coach na sina Joan Bosch, Luke Bambridge, at Sandro Vance sa malapit. Nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Dahan-dahang tinakpan na isang kamay ang kanyang bibig habang nararamdaman niya ang lahat ng nangyayari. Itinuro ni Guetta ang kanyang seksyon at binikas ang mga salitang nagpaliyab sa estadium. Alex, para sa iyo ang kantang ito. Ang sumunod na nangyari ay kakaiba sa lahat ng nasaksihan ng Roland Garros. Hindi nagtanghal si Guetta ng isang awiting sumikat sa chart. Hindi siya tumugtog na isang remix o isang simpleng pang-aliw sa madla. Nagtanghal siya ng isang orihinal na kantang partikular na isinulat para kay Alex Ila. Napaka-personal, walang script, at itinayo sa pundasyon na isang salitang Tagalog na dala ng komunidad ng mga Pilipino tulad na isang sigaw na digmaan, laban, na nangangahulugang lumaban. Isang mahinang himig ng piano ang umalingaw-ngaw sa buong court. Nagbago ang enerhiya ng ganap. Ibinaba ng mga tagahanga ang kanilang mga telepono. Tumigil sa pagwagayway ng mga watawat ng Pilipinas, mula Maynila hanggang Madrid, dala niya ang bigat ng isang buong bansa sa kanyang likod. Ayaw niyang huminto. Patuloy na tumataas ang kanyang boses habang dumadaloy ang bawat liriko. Laban, Alex. Laban, tinatawag nila ang iyong pangalan mula Roma hanggang Paris. Sinisindihan mo ang apoy. Nagpatuloy siya. Sinabi nila sa kanya na hindi niya kaya. Sinabi nilang napakalit niya.
Ngunit tumayo siya sa luwad at sumagot sa tawag, at pagkatapos ay isang linya ang nagpigil sa buong estadium. Walang tropyo, walang titulo, walang ranggo ang makakasukat ng pagmamahal ng kanyang bayan. Ang puso ng isang bansa ay kayamanan. Yumalinganga ang huling koro. Laban, Alex. Laban. Huwag kang lumingon. Ang Pilipinas ay kasama mo, saan ka man pumunta. Nakaupo si Alex na parang nanigas sa kanyang upuan. Nakatakip ang kamay sa kanyang bibig. Nanginginig ang mga balikat. Hayagang umiyak ang kanyang inang si Riza. Walang imik ang mga coach. Napakatahimik na estadium, kaya maririnig ang mga ibon sa labas ng Roland Garros. Sa paghahatid ng mga huling nota ng piano, nakatayo ang mga tagahanga, mga kamay nakadikit sa kanilang mga puso. Ang ilan ay tahimik na sumasabay sa pagkanta, kahit na unang beses pa lamang nilang narinig ang mga liriko. Nang ang huling nota ay tuluyang humina, alang gumalaw. Lumipas ang ilang segundo ng ganap na katahimikan. Pagkatapos, sumabog ang buong estadium. Hindi sa maingay na kasiyahan ng pista, kundi sa isang malalim, madamdaming buhos ng damdamin. Sabay-sabay na pumalakpak, hiyaw, at lumuha habang ang sigaw ay nagsimulang maging mahina sa mga unang hanay at kumalat sa bawat sulok ng Court Suzanne Lenglen. Laban, Alex. Laban, Alex. Buong pagmamalaking iwinagayway ang mga bandilang Pilipino sa ilalim ng mga ilaw ng Paris. Umatras si Guetta mula sa mikropono. Kitang-kita ang emosyon sa kanyang mukha. Kumikinang ang kanyang mga mata habang marahang itinuro ang direksyon ni Alex. Para sa iyo iyan. At para sa bawat Pilipinong nakaramdam ng kalayuan sa tahanan. Hindi ka nag-isa. Hindi ka kailanman nag-isa. May isang reporter na nakatayo sa malapit, may hawak na mikropono, na hinihintay ang reaksyon ni Alex. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan at naglakad patungo sa gilid ng players' box. Tumingin siya sa dagat ng mga bandila, sa mga mukha ng mga tagahangang naglakbay mula sa buong Europa para lamang suportahan siya. Binuka niya ang kanyang bibig para magsalita. Walang lumabas na salita. Marahang iniling niya ang kanyang ulo. Sinubukang ngumiti kahit umiyak, at sa wakas ay bumulong na mga salitang pilit na naririnig ng buong estadium. Pasensya na, ala talaga akong masabi para dito. Wala talaga. Sumagot ang mga tao na mas malakas pang palakpak. Nagtayo ang mga tagahanga. Yuminganga ang mga boses. Ayos lang iyan, Alex. Mahal ka pa rin namin. Muling nagsalita si Guetta sa mikropono. Hindi mo kailangan na salita. Patuloy ka lang lumaban. Iyan lang ang hinihiling namin. Tumango si Alex. Idinit ang isang kamay sa kanyang dibdib at bumalik sa kanyang upuan. Sa loob ng 24 na oras, ang mga kuha ng sandaling iyon ay lumampas na sa 50 milyong views sa TikTok, Instagram, X at YouTube. Umapaw ang mga komento. Hindi man lang siya makapagsalita, ganoon kalakas ang epekto. Sumulat siya ng kanta para sa isang manlalaro ng tennis na hindi pa nananalo ng Grand Slam. Iyan ang tunay na respeto. Naglabas ang mga media sa Pilipinas ng mga headline na tinatawag ito bilang isang makasaysayang sandali sa kultura. Inilarawan naman ito ng mga media sa France bilang isang pambihirang tagpo kung saan ang musika, palakasan, at emosyon ay nagbanggaan ng walang anumang kalkulasyon. Iniulat ng France Info na kahit opisyal na tinatantiang nasa pagitan lamang na 45,000 at 70,000 ang komunidad ng mga Pilipino sa France, ang mga eksena sa Court Suzanne Lenglen ay parang isang karamihang 10 beses ang laki nito ang nagtipon. Malinaw ang kanilang pagtatala, hindi sila nagtatanghal. Nasaksihan nila ang kanilang mga sarili. Naglabas ang Women's Tennis Association na isang opisyal na pahayag. Naantig kami sa pagbubuhos ng pagmamahal para kay Alex Ila at sa komunidad ng mga Pilipino. Ang tennis ay nasa pinakamahusay na antas nito kapag pinagsasama-sama nito ang mga tao. Ang Ila effect ay patunay sa kapangyarihan ng palakasan na malagpasan ang mga hangganan. Ang kanta ay kumalat pa ng higit pa. Tinugtog ito ng mga koro sa Maynila. Inaawit ito ng mga street buskers sa London. Tahimik na inusal ng mga ebli sa Dubai, bawat isa sa kanila ay nakakilala ng kanilang sariling kwento sa kanya. Matapos maghiwa-hiwalay ang mga tao at tumigil sa pag-ikot ang mga kamera, tahimik na umalis si Guetta, parang walang alam sa anumang nilika niya. Nanatili si Alex na nakaupo sa walang taong players' box, nakatitik sa pulang luwad ng Roland Garros. Ang naglalahong alingaungaw na isang kantang isinulat para sa kanya ay nakasabit pa rin sa hangin. Humarap siya sa kanyang ina. Mama, nangyari ba talaga iyon? Tumango si Riza habang umiyak. Nangyari na, anik. Nangyari na talaga. Umiling si Alex. Hindi ko maintindihan. Bakit nila ako mahal na mahal? Wala pa akong napanalunan. Hindi ko pa talaga napapatunayan ang aking sarili. Simple at walang alinlangang sumagot ang kanyang ina.
Napatunayan mo na ang iyong sarili, hindi sa pamamagitan ng mga tropyo, kundi sa pamamagitan na iyong puso. Sa paraan na iyong hindi pagsuko. Iyon ang nakikita nila. Iyon ang nakita ni David. Iyon ang nakikita ng mundo. Tumayo si Alex at naglakad patungo sa gilid ng kahon. Tumingin siya sa walang taong estadium. Mahinang ngunit matatag ang kanyang boses. Mananalo ako, hindi lang sa paliksahan. Hindi lang basta tropyo. May isang bagay na mas malalim. Mapapanalunan ko ang kanilang paniniwala. Mapapanalunan ko ang kanilang mga puso. Ipagmamalaki ko sila. Ayon ang pangako ko. Hindi tropyo. Hindi rengo. Isang pangakong lalaban. Isang pangakong hindi susuko. Isang pangakong dadalhin ko sila, bawat puntos, bawat laro, bawat laban. Nilapitan siya ng kanyang ina. Iyon lang ang hinihiling nila sa iyo. Iyon lang ang hinihiling namin. Hindi pa nagsisimula ang pangunahing draw ng French Open. Wala pa kahit isang laban sa main draw ang naganap. Ngunit si Alex Ela, 20 taong gulang, mula sa Maynila, kumakatawan sa isang bansang may mahigit 1.0 milyong mamamayan, ay naging mahalagang kwento na ng torneo. Pinili na isa sa mga pinakasikat na artista sa mundo na buong pusong parangalan ang kwento ng iba, nang walang promosyon sa sarili, walang estratehiya, walang anumang ibang dahilan kundi katapatan. Ang Ela Effect ay nagbunyag na isang bagay na mas malaki tungkol sa modernong fandom na palakasan. Ang mga atleta ay hindi na lamang kumakatawan sa mga bansa. Kinakatawan nila ang mga komunidad, mga pinagsasaluhang pakikibaka, at mga kolektibong pangarap. Ang emosyong dala ng mga tagahanga ay hindi lamang tungkol sa pagtatagumpay, ito ay tungkol sa pagtingin sa kanilang mga sarili sa isang taong tumanggi sa pagsuko. Hindi pa tapos ang mga laban. Hindi pa naitatakda ang draw. Ngunit may napagdesisyunan na sa tahimik na hapon na iyon sa Paris. Ang kantang laban ay hindi matatapos sa Roland Garros. Naglakbay ito patungo sa Maynila, patungo sa London, patungo sa Dubai, dinadala ng lahat ng nakaramdam ng pagkalayo sa kanilang tahanan at tumangging sumuko. Ano ang mangyayari kapag sa wakas ay humakbang si Alex Ela sa Court Philippe Chatrier para sa kanyang pambungad na laban? Dudurugin kaya siya ng bigat na inasahan? O iaangat siya ng pagmamahal na milyon-milyon, nang higit pa kaysa dati,